Ang action-packed 2025 movie na ang Siso 2, Road to Revenge ang napakaastig na Tagalog recap natin ngayong araw mga Huwan. Mag-relax na mga Huwan at mag-enjoy sa ating malupit na palabas at simulan na natin. Ang layunin ng channel na ito ay upang mas maunawaan sa Tagalog at mas ma-enjoy ng marami ang mga paborito nilang pelikula at mga palabas sa maiksing oras lamang. Wala po kayong mahahanap ng mga full movie sa channel na ito dahil labag po ang mga ito sa patakaran ng YouTube nang walang hinahawakang copyright. Sa simula ay pinapaliwanag na ang Siso ay isang Finnish na kataga na hindi may translate. Ang ibig sabihin nito ay isang puting kamaong anyo ng katapangan at di mailarawang determinasyon. Mahahayag mismo ang Siso kapag nawala na ang lahat ng pag-asa. Sa taong 1944, isinuko ng Finland sa Soviet Union ang kalupaan ng Karelia bilang parte ng kapayapaang kasunduan nila matapos ang World War II. Dahil dito ay napilitan ang libu-libong mga Finnish na magsilikas sa Karelia, subalit pinatay ang karamihan sa kanila. Makalipas ang 2 taon, sakay ng isang truck ay tumawid sa border ng Karelia ang lalaking tumangging mamatay o ang dating Finnish commando na si Atami Korpi upang makauwi sa tahanan nila kasama ang aso niya. Ngunit napansin ni Atami na wala sa bahay ang asawa at 2 anak niya bago siya malungkot na tumingin sa family photo nila. Napagdesisyonan naman ni Atami na kalasin ang buong tahanan niya at kinarga ang mga kahoy sa truck upang itayo muli ang bahay sa ligtas na lugar bilang alaala sa pamilya niya. Sa kasalukuyang yun sa kulungan ng Siberia, ang dating Red Army officer na si Igor Dragunov ay hinarap sa isang KGB officer at ayon rito ay siya pala at ang mga kasamahan niya ang pumatay sa pamilya ni Atami. Pero dahil sa pagpatay ni Atami ng 300 Red Army soldier nila ay inatasan ng officer si Dragunov na patayin ang lalaki kapalit ng malaking pera at ng kalayaan niya. Kinabukasan ay sinimulan na ni Atami na bumiyahe papunta sa border ng Finland, ngunit pagbigay ni Atami ng pasaporte niya sa mga Red Army soldiers sa checkpoint ay nakilala siya ng mga ito at binigay nila kay Dragunov ang dokumento niya. Kinumpiska ni Dragunov ang pasaporte pero agad na napansin ni Atami ang planong pag-atake sa kanya ng mga Russian soldier at habang nasa loob ng truck ay kinalaban niya ang mga ito. Sa patuloy na pag-drive ni Atami ay nakasakay ang isang sundalo pero mabilis na napatumba niya ang kalaban. Kalaunan ay dahil sinusundan si Atami ni Dragunov ay huminto siya at pinasuot sa sundalo ang jacket niya bago palabasin sa truck. Pagbaril ng mga kalaban sa kasamahan nila ay magaling na binaril rin ni Atami ang mga ito. Pagkatapos ay binaril ni Korpi ang gulong at ang isang tauhan ni Dragunov sa kotse pero hindi tinapos ng bida ang Red Army officer at umalis na siya ng lugar. Ilang saglit matapos mapalitan ni Dragunov ang sirang gulong ng kotse ay pinahabol nito kay Atami ang isang grupo ng mga sundalong nakasakay ng motor. Hindi nagtagal ay naabutan ng mga sundalo ang truck ni Korpi at napansin niyang bulletproof ang helmet ng mga ito. Agad na umakyat ang isang sundalo sa truck ni Atami at biglang nagpreno ang bida upang mapigilan ang kalaban na mabaril siya.
Pagkatapos ay hinulog ni Corpy ang sundalo at aksidenteng nasagasaan ito ni Dragunov sa kalsada. Kalaunan ay nakaakyat ang isa pang sundalo sa truck at sinipa nito si Atami palabas ng sasakyan pero gamit ang bomba niya ay pinasabog niya ang motor ng isang kalaban. Pagkatapos ay nagkabit si Corpy ng hook sa huling sundalo at hinili niya ang kalaban hanggang sa mapugutan ito ng ulo. Ilang saglit ay hinagis ni Atami ang labi ng sundalo sa kotse ni Dragunov at sumabog ang bomba ng labi sa sasakyan at nagawa uli niyang makalayo sa kalaban. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Nang tuluyan ng nakalayo si Corpy ay huminto siya saglit upang painumin ng tubig ang aso niya at maglagay ng tubig sa makina ng truck. Pagkatapos ay napansin ni Atami na natamaan pala ng mga kalaban ang pisngi niya at tinanggal niya ang bala sa loob ng sugat. Subalit inis na pinasugod ni Dragunov ang dalawang Russian military plane nila kay Atami. Sinubukan namang magtago ni Corpy sa isang barn pero nagmadaling umalis roon ang bida bago ito malakas na pasabugan ng mga Russian pilot. Pagkatapos ay dumaan si Atami sa kalapit na kagubatan at nahirapan ng mga sundalo na sundan siya sa kakahuyan. Pinilit ng isang Russian pilot na atakihin si Corpy sa kagubatan pero mabilis na bumagsak ito sa daan. Ilang saglit bago lumabas si Atami ng kakahuyan ay napansin niyang hindi na siya hinahabol ng isa pang military plane, ngunit paglabas ni Corpy sa kagubatan ay nagtatago pala ang aircraft sa ilalim ng bangin at agad na pinagbabaril siya ng piloto pero naubusan na ito ng bala. Naisipan naman ng kalaban na ibagsak kay Corpy ang military plane niya pero mabilis na nakagawa ng rampa ang bida upang lumampas at mag-crash ang aircraft sa likod ng truck niya. Pagbaba ng piloto sa lupa ay pinagbabaril niya si Atami pero hindi nito matamaan ang bida. Kalaunan ay napansin ni Corpy na papalapit sa kanya ang isang bomber plane subalit bago makalayo ang bida ay pinasabugan siya nito ng mga bomba at nahulog ang truck niya sa kalapit na dagat. Nagmadaling lumabas sa truck si Atami at ang aso niya sa truck at kinalas ng bida sa sasakyan ang mga parte ng bahay niya. Pero bago tuluyang malunod si Corpy sa dagat ay naangat siya ng isang malaking kahoy papunta sa ibabaw. Ilang saglit ay ginawang balsa ni Atami ang mga parte ng bahay niya at nakakita siya ng isang tangke sa pangpang. Samantala nalaman ni Dragunov sa mga tauhan niya na hindi mahanap ng mga ito sa dagat ang katawan ni Corpy at ang mga parte ng bahay niya. Kinabukasan ay hinintay ni Dragunov si Corpy sa Soviet border checkpoint pero maya-maya ay nakarating sa lugar si Atami sakay ng tangke. Pagkatapos ay gamit ang mga kinabit na bomba ni Corpy sa likod ng tangke ay malakas na pinatalo niya ang sasakyan upang makalampas ng checkpoint. Ngunit nawasak ang tangke at labis na nasaktan si Atami sa pagbagsak na kinahinan niya. Pinalabas naman ni Atami ang aso niya sa tangke at tumakbo ito palayo. Paglabas ni Corpy sa sasakyan ay babarilin na siya ni Dragunov pero sinabi ng mga KGB officer na kailangan nila siya ng buhay. Sa sunod na araw ay sinakay si Atami sa tren ng Red Army at walang awang pinaghahampas siya ng latigo ng isang sundalo. Maya-maya ay hinarap ni Dragunov si Atami upang ipagmayabang sa bida na siya pala ang pumatay sa mga anak at asawa niya at kinuwento pa ng kalaban kung paano nito tinapos ang pamilya niya. Labis na kinagalit ni Corpy ang nalaman bago umalis si Dragunov sa bagon at kasama ang mga KGB officer ay nag-celebrate sila sa pagkahuli nila kay Corpy. Pero buong lakas na tinanggal ni Atami ang kadena niya mula sa kisame at bagaman labis na nasasaktan ay pilit na kinuha ng bida ang natago niyang patalim sa loob ng sugat niya. Kalaunan ay pumasok sa bagon ng isang sundalo pero pagbukas ng pinto ng isa pang sundalo ay natapos na ni Corpy ang kasamaan nito at nagmadaling tumalon ang kalaban sa tren. Pagkatapos ay sinimulang hanapin ni Atami si Dragunov sa mga bagon ng tren upang makapaghiganti sa kanya. Ilang saglit ay napasok ni Corpy ang bagon kung saan natutulog ang mga sundalo at nang nagising ang isa ay agad na pinagsasaksak niya ito. Ang isang bumangon na sundalo naman ay mabilis na hinagisan ni Atami ng pickaxe. Kalaunan ay naisipan ni Corpy na maglakad sa bubong ngunit bigla siyang bumagsak sa bagon kung nasaan ang mga bantay na sundalo. Pero ang bida ay buong lakas na nakipagsagupaan sa mga sundalo at gamit ang mga nakuha niyang baril sa mga kalaban ay magaling na pinagbabaril ng bida ang lahat hanggang sa matapos niya ang mga ito. Subalit napansin ni Dragunov ang pag-atake ni Atami sa mga sundalo ng tren at agad na kinalas niya ang bagon nila mula sa bagon na kinaroroonan ni Corpy. Pagkatapos ay galit na sinaksak at pinagbabaril ni Dragunov ang mga KBG officer. Binigay naman ng huling officer kay Dragunov ang malaking perang kabayaran sa kanya pero walang awang tinapos niya rin ito.
Maya-maya ay nagising na ang mga natutulog na sundalo ng Red Army pero gamit ang malaking ballistic missile ng tren ay sinunog ni Corpy ang mga kalaban. Pagkatapos ay ginamit ni Atami ang missile upang mabilis na maabutan ang tren na kinaroroonan ni Dragunov at galit na kinalaban niya ito. Subalit dahil sa labis na panghihina ni Atami ay nagagawang mabugbog ni Dragunov ang bida at pinagtawanan pa siya ng kalaban sa kabiguan niya sa paghihiganti sa kanya. Malakas na pinalo ni Dragunov si Atami ng pala pero nang inakala ng kalaban na matatapos na niya ang Legendary X-Commando ay agad na kinalas ng bida ang tornilyo ng missile upang ipatama ito kay Dragunov. Natulak ng missile palayo ang bagon na kinaroroonan ni Dragunov bago ito malakas na sumabog sa kalaban pati na sa tren. Sa wakas ay napaghiganti na ni Atami ang pamilya niya at biglang tumalsik pabalik sa bida ang pasaporte niya. Kinaumagahan dala ang mga parte ng bahay niya sa isang train car ay nakarating na si Corpy sa Finnish border at matapos makita ng mga Finnish soldier ang passport ni Atami ay ginalang siya ng mga ito. Makalipas ang ilang araw ay kasama ang aso niya ay sinimulan ng itayo ni Corpy ang bahay ng pamilya niya sa lupain ng Finland. Ilang saglit nang papalapit kay Atami ang isang grupo ng mga kalalakihang Finnish ay inakala niyang aatakihin siya ng mga ito. Pero napunta pala ang grupo roon upang tulungan si Corpy sa pagtayo ng bahay niya. Sa paglipas ng maraming araw ay masayang tinayo ni Atami at ng mga kalalakihan ang bahay ng pamilya niya hanggang sa magtagumpay silang matapos ang kanyang tahanan. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuurin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Huwan!